Alright mga boss, mga ma'am, mga sir, muli po nandito na naman tayo sa ating channel upang magbigay sa inyo ng update at mga tips o pamamaraan na pwede nyo magawa sa inyong sariling kakayanan. Ano po? Ating Honda Airblade, ito pong Honda Airblade natin ay mag 8 months old na po siya. Ipapakita ko po sa inyo yung itsura o yung looks, yung appearance nitong ating motor sa loob ng 7 months mahigit, ano po. Pero syempre ito po yung pangatlong beses kong pagre-review dito sa ating channel nitong motor na to, dahil ito pong unit ay sa atin. So meron po akong mga naobserbahan sa unit natin. Ngayon sasabihin ko po sa inyo yung negative side at saka yung positive side syempre. So unahin po natin yung kanyang negative side, ano po. Unahin po natin yung negative side. Papakita ko po sa inyo. Ngayon, dito po tayo sa negative side. So, sa aking experience, sa aking pagdadrive nitong Honda Airblade, kung mapapansin nyo po, ito po yung kanyang fuel tank cover, ano po. So, ito pong sasabihin ko ay negative side, dun base po sa aking karanasan, ano po. So, ito pong fuel cover na to, ang naobserbahan ko po dito, kapag nagkaroon ng vibration o anumang takbo ng inyong motor o lumakas yung vibration, medyo maingay po ito. Ngayon, kayo na po yung gumawa ng paraan para po mawala yung ingay. Pangalawa po, minsan kapag hindi po masyadong lock yung inyong sa loob nitong cover na to, umaangat po yan habang bumabiyahe kayo. Siyempre hindi po natin maiwasan na magkaroon ng vibration kapag bumabiyahe tayo, dahil minsan may mga lubak po. So hindi natin maiwasan. Kapag maglalak po kayo, siguro din yung nakalak po ng maayos, kasi umaangat po yan habang bumabiyahe po kayo. So yun po. Pangalawa pong negative na obserbahan ko, naranasan ko rito sa aking motor. So ito po, base po to sa aking experience, ano po. Depende po sa mga may-ari ng mga motor na to, kagaya na ng sa akin, ano. Ito sa akin lang po, ano po. Ito pong button na to, itong pinipihit natin. Bigyan ko lang kayo ng tips, ano. Siguro marami na marami nang naka-encounter na nangyari sa kanila itong nangyari din sa akin, ano po. Bahala ka sa buhay mo. So, one time po, itong pinakasusian natin, itong pinakalak natin, itong pinipihit na to, wag po ninyong iiwan na nakatapat po dito sa seat or fuel. Kasi kapag dito po nyo naiwanan, tapos hindi nyo po napatay sa inyong remote, so yung may tendency po na yung battery nyo po ay malobat. Kaya dapat po lagi po kayong nandito pagka magpapatay po kayo ng motor. Kasi kapag ito pong araw na to, yung araw na yan, kapag nakalimutan nyo at dito nyo lang po pinatay, sigurado po maghapon po o mga 4 na oras, lobat po yung inyong baterya. So siguraduhin po natin na yung inyong arrow button nakatapat po dito, o kaya naka-off talaga, ano po. So yun po yung isang na-experience ko rito sa aking Honda Airblade, ano po. So yun po yung isang negative side na nakikita ko kapag nakalimutan po natin to na nakatapat dito, lobat po yung battery nyo kahit bagong-bago po yung unit nyo. Itong unit ko po ay 7 months, so wala pa po akong ibang ginagalaw dito, wala pa po akong ibang pinakikialaman maliban na lang po dito sa carbon na to, yung inilagay ko, ano po. So yun po, yan po yung pangalawa, ano po. So pangatlong negative experience dito sa motor na to, siguro isa na rin po ito sa mga encounter ng ganitong nangyayari, ano po. So nung sobrang lakas po ng ulan nung mga nakaraang linggo, at lumusong po ako sa lakas ng ulan na yon, syempre hindi mo maiwasan, pauwi ako ng bahay galing po dito sa aking trabaho. So ang travel ko po ay 40 kilometers magmula po rito sa trabaho ko hanggang dun po sa amin, ano po. So na-experience ko po yung
yung aking panel, itong panel po na to, kapag ka sobrang lakas at babad na babad po na matagal sa ulan, nagmo-moist po ito. Katunayan po, kung mapapansin nyo, meron po yung natitira, yan mga natuyo. Nagmo-moist po, delikado po yung ating panel o yung digital panel natin. Kapag pumasok po doon, tingin ko po pwedeng mag-blackout yung inyong panel. So yun po yung isang hindi masyadong napaghandaan ng Honda sa ganitong klaseng design. Ano po? So pinapasok po ng moisture yung inyong panel. Pinapasok po ng tubig yan sa pag sobrang babad po talaga. So ang ginawa ko, ipapakita ko po sa inyo ito, nilagyan ko po siya ng masking tape o plastic nung biniyahe ko po pabalik ng trabaho dahil kailangan ko pong pumasok. Napakalakas po ng ulan, para iwas po doon sa moisture doon sa loob o pasukin ng tubig, nilagyan ko po ng ganyan. So ayan po, yan, may cover po, makikita nyo sa picture. So ayan po yung ginawa ko dito. Ngayon, nung natuyo po, ayan po, mapapansin nyo, ayan o, meron po siyang mga natuyong dumi dun sa loob. So yun po yung isa sa mga hindi ko nagustuhan dito, dahil pwede pong mag-blackout yung inyong digital panel na yan. So mas maganda po siguro kung bibili tayo ng cover o yung protector nitong screen natin, itong panel natin, ano. So yun po, sana po sa Honda ma-upgrade nila na hindi pasukin ng tubig tong part na to. Napakadelikado po kung pagka pinasok po ng tubig yung panel na yan. Tingin ko po magba-blackout po yan. 100% po ako, sigurado po yan. Pag yan po pinasok, mawawalan po ng display ang digital panel na yan. Ano po? So yun po yung pangatlong negative side sa aking motorcycle. Ano po? So yun po yung naobserbahan ko habang ginagamit ko po yung ating Honda Airblade. Ano po? Pang-apat po na negative na na-experience ko rito sa aking Honda Airblade, ano po, 2 beses po akong namatayan. So yung, kung mapapansin nyo itong idling o yung itong button na to, yung pinipindot na to para sa inyong gasolina, kapag pinindot nyo po yung off, kapag nasa traffic po kayo, yun po, umiilaw. Kapag nasa traffic po kayo, kusa pong mamamatay yung inyong makina para po tipid sa gasolina. Ano po? Ngayon, pipihitin nyo lang po to kasama yung brake, under na po ulit yan. Pero sa akin, sa experience ko po, ano, hindi ko po siya ginamit 2 beses. So nananakbo po ako nung time na yon. Yung isa, angkas ko pa nga po yung aking misis, na stop po ako doon sa stoplight, dahil ang Maynila po medyo maraming stoplight. Ano po? So pag stop ko po doon, syempre traffic at saka nasa stoplight ka po, may tendency na dapat kapag kayong idling button nyo, hindi dapat mamamatay kapag ka naka-on. So yun po yung pagkakaintindi ko, ano. So yun po yung isang dapat hindi po siya mamamatay kasi continuous po na umaandar yung inyong motor. Pero sa experience ko po, 2 times na pong nangyari sa akin na namatay po yung aking motor. Ang ginawa ko po, hindi ko po siya mapa-andar dito. Kahit pigain nyo po yung inyong throttle kasama yung preno, hindi po aandar. Ang gagawin nyo po, pag naka-experience kayo ng ganon, i-reset nyo po to, i-off nyo po lahat. Kasi hindi nyo po mapapatakbo yung inyong ano. So nangyari po noon, na-stuck ako sa gitna. Pinababa ko muna yung aking misis at ginilid ko, pinatay ko muna bago ko ulit na pa-stop. Hindi ko po in-off yung kanyang idling stop dahil naka-on lang po. Ang gusto ko kapag umaandar ako sa mga traffic, pag pihit kong ganon, tatakbo na. So hindi ko po ginagamit yung idling stop. Pero nagtaka po ako kung bakit 2 beses na ako naka-experience na namatay yung aking Honda Airblade na naka-on yung idling button. Ano po? So yun po yung aking 4 na naobserbahan base po sa aking experience, sa aking naging paggamit nito. So yun lang naman po yung aking medyo hindi ko nagugustuhan sa aking unit. Siguro po depende po dun sa mga may-ari nito. So yun po yung aking
masasabi. Ano po. Ngayon, dumako naman po tayo sa positive side. Ano po nitong ating Honda Airblade. So, overall naman po, yung lahat ng experience ko, sinugod ko na po to sa baha. Nakaranas na po to ng baha, ilang beses ko na po itong isulong sa baha. Hindi naman po ako itinirek. Yun po yung isang kagandahan po nitong unit na to. So, yun po yung aking isa sa masasabi na nasa paggamit po ng inyong unit, nasa paggamit po ninyo yung motor nyo kung talagang madaling masisira. So, sa akin po, sa loob ng mahigit 7 buwan kong ginagamit, lahat po to stock pa po. Wala pa po akong pinapalitan, wala pa po akong nilalagay dyan, maliban na lang po sa crossbar na nasa harapan ko. Ayan o. So, nilalagyan ko po siya ng lagay ng cellphone. Gamit ko po yan. Ang aking Honda Airblade ay magi 8 months old na po siya. So, yun lang nyo. Yung mukha nung ating Honda Airblade, kapag malayo po yan, ayan o. So, para siyang mata na masungit. Ngiting aso yun sa'yo, ha? Ngiting bakla yun sa'yo, eh. So, yun yung itsura niya. So, yun po yung isa sa mga nagustuhan natin dito. Yun naman po yung ating positive side. Ano po? Marami po akong nagustuhan sa unit na to, kaya kinuha ko po to. So, marami pong positive side naman po yung ano ko. So, yun yung experience ko po, isa po sa aking naging basihan sa paggamit nitong unit. So, mas marami po yung positive side na nakita ko rin po dito sa ating unit. Ano po? So, yan po, kung mapapansin nyo, yung ilaw po natin, ayan yung ilaw po natin, napakalinis po. So, yung iba, naglalagay pa po sila ng ilaw na pangmalayuan. Ano po? Yung high and low na auxiliary light. So, pwede naman po, nasa inyo pong nasa inyo pong tingin, ilalagay po natin, naka-low pa po yan, pero tingnan nyo po yung ilaw natin, no? So, kung i-high natin, so, yun po yung ilaw natin. So, napakalayo po nung nararating ng ilaw natin. So, kung magdadagdag po kayo ng auxiliary, pwede naman po, depende po sa inyo yan, depende po sa may-ari, ano po. Sa akin, inobserbahan ko pa na kung magdadagdag pa ako ng auxiliary light sa atin, ano. So, yun po. Tapos, isa pa po rito, yung mga nagustuhan ko, yung kanyang tapakan, masasabi ko na napakatibay kasi kahit angkas ko yung aking misis, never akong nagkaroon ng problema rito sa kanyang itong pinaka footstep na to. So, matibay po siya. Yan. So, isang beses pa lang po tayo nag-change nitong unit na to. Tapos wala pa tayong ibang ginagalaw, hindi pa tayo nagpapalit ng gear oil. Siguro sa susunod pag 3,000 nagpapalit na tayo. Yung front hubs niya napaka okay gamitin. Syempre wala po kayong masasabi. Kahit mag full stop kayo, hindi kayo basta-basta makakaranas ng aksidente. Depende po sa pagmumotor nyo yan. Kung kayo po ay hindi maingat magmotor o basta bahala na lang kayo sa kalsada, bara-bara kayo magmotor, pwede po talagang madisgrasya kayo yan. Ano po? So, yun po. Yung ABS natin, gumagana po yan. Telescopic na yung fork natin, okay na okay po yan. Yung ating shock, so, sabihin natin, good siya. Dahil kahit anong lubak, okay naman, medyo matalbog lang yung aking medyo matalbog. Pero pag may angkas po ako, hindi ganun katalbog yung aking Honda Airblade. Tapos yung kanyang brake system dito sa likod, yung brake drum natin, so okay pa naman po. Minsan yung napapansin ko lang kapag yung siguro pag mainit na yung makina natin o mainit na yung pad natin, medyo matagal kumapit yung preno. Yun po. Okay lang naman po kasi meron tayong preno sa harap na ABS. Kung kakapit pa rin po, hindi pa rin po tayo magkakaroon ng problema. Ano po. So, yan po, kung mapapansin nyo, yung ating unit, yung ating emblem, wala pa naman po akong masyadong naging problema rito sa unit natin.
Medyo madumi lang po kasi nadadaan tayo sa maputik ngayon dahil tag-ulan. So, ayan po, yung looks natin, papakita ko na lang po sa inyo, ano po. So, tara, samahan niyo po ako, mga boss. Okay, papakita ko po sa inyo yung aking Honda Airblade. Ano po, ito po yung mga picture kung bakit nagustuhan ko po itong unit na to, ano po. So, ito po yung mga positive na nakita ko kung bakit ko siya kinuha at nagustuhan. So, depende po sa mga gusto nyong motor yan, yung mga nagnanais na magkaroon ng motor. Nasa inyo po yan. Yung mga ginagawa po namin na review, survey o ano man, base po to sa mga gusto naming unit to. Mga napupusuan ng isip nyo at saka ng puso nyo po. Tama po ba? Okay, tara, samahan nyo po ako at tingnan ang mga picture, itong Honda Blade at mga variant color na meron po yung unit na to. So, makikita nyo po dyan kung bakit ko nagustuhan yung unit ito. Ito po yung isa sa mga pinagpilihan ko base po dun sa mga nagustuhan kong motor. So, ngayon, hawak na po natin itong Honda Airblade na to. Samahan niyo po ako at tingnan yung mga kagandaang picture nitong ating Honda Airblade. Ito po yung mga positive experience ko, mga nakita ko sa kanya. Ano po. So, tara, samahan niyo ako mga boss.